Ayan, sumove na po tayo ngayon dito sa isa pa na gusto daw niyang magtanong. Tawagan ko muna ito. Gusto daw niya magtanong eh. Hindi ko pasukin sa atin. Text siya sa akin, bro, pwede ba ako magtanong mamaya sa live? Oh, sige. Sorry, ang iyong load balance Ay, ay ang iyong load balance eh, hindi aabot ng ano yun, anong number to? Hindi daw aabot yung load balance ko daw. So, patay. wait lang. Madali lang to. Mag-load lang ako nito. STTP3. Siya ay zero. Yung pala kasi ano siya, TM pala Ibang, siya. So, ibang SIM card dyan, bro. tawagan natin. Ibang SIM card. Yun, nagring na. Baka naman pick up. Boy, pick up! Pick upin mo na yung call. Baka hindi niya alam. Hello! Good evening, bro. Mayroon hindi. Naririnig siya ba dyan? Opo, naririnig po. Okay, go ahead, bro. Morning, sir. Hello? Hello, Eh, Mado. Klaro na po? narinig ka. Go ahead. Okay. Analang ko yung pangutana, bro. Nga naa sa balaang libro. Nga sa Malakiyas, bro. Nabasa ba na nga sa Malakiyas na gibutang diha, bro. Nga ang mga pare gibadlong sa Ginoo. Malakias 2.8. Saan na po na, bro? Mukhang, mala, mukhang, Malakiyas. mukhang Malakias 2.8 yun, bro. 2.8. Ito, sabi dito is, ngunit kayo'y nagsilihi sa daan. Inyong itinisod, inyong itinisod ang marami sa kautusan. Inyong sinira ang tipan ni Levi, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Yan, bro. Mo na, bro. Nagibutang mo ang gibadlong, no, di ba? Ha? Kanang gibutang sa Malakiyas. Malaki sa also, yung mga pare na no, pasaway. Ibad, ibadlong. Ang mga tanan ng mga pare ko kay mga ang mga nagbutang ibadlong ang mga pare. Hindi. Yan yung mga pare lang sa ano, sa angkan ni Leve. Hmm. Mo na bo kasi O hindi na, pili lang day ang ibili lang gid ang ibadlong sa Ginoo. ha? Ibili lang gid ang ibadlong sa Ginoo, bro. Ang mga Levita ang tinutukoy ng mga pare dyan kasi ng panahon yan wala namang ibang pare. Wala pang pare ang O kay ba. Pilipinista. Wala pang pare ang Katoliko ng panahon yan. Hmm. Mga paring Levita Una sa yan. gingon, sa gingon mo ba kung saan tunuan mo gina ang mga buhok. Kung ano yung Pre po, nakatunan. kung ano yung puno, siya rin yung mga bunga. Yan bro, dahil Ah, ang mga Levita kulang ang kaalaman, tinan mo maraming mga Hudiyo ang walang alam. nanabit na sa gingon, bro. Parang kaparian yung taglong silang pagtutulong sa magitan nila sa balaang libro nga maghalad o mga priang ng mga mananaw o maghalad o tinawat Oh, mga Israelita na talaga 'yon. Mga uh, Israelite na mga pare 'yon, bro, mga Sabadista 'yon. mga sa parista rin. Mga Sabadistang pare 'yon, bro. Una bitaw sa gitingon ko nga kana ako nga gibutang niya bro nga ang kanang napo nga bahin bro na bang disportinto na bro ang pagsabot sa mga tao na bro Yung kalaki tights, mga bro diba yung tights oh sa na malaki, yung tights sa malaki stress, yung baby mo sabihin. na kana bro murag ang pasabot sa mga tao nagdagpundok sa nga ni Kristo
Murag salapi kanong na ang nasabtan nila na bro dili pagampo. Bro, talagang pera talaga yan bro sa ating panahon ngayon. Kasi Muna nga sige. yung tights kasi diyan is 10% ng kanilang kayang abutin, no? Kung salapi, may salapi ng buwan na panahon ni Malakyas eh. Kasi kasama na rin 'yon. Yung kanilang prutas, yung kanilang naaabot sa araw-araw, 10% doon talaga bibigay nila. Pero sa panahon ni Abraham, ang 10% niya is samsam. Inagaw niya sa ibang lugar. Mga ang amahan bro ko lagi magkinanglan biya og salapi. Mao bitaw nga sabton gito kung kita magtudlo sila para ni magtudlo sa mga tao sama sa isbi sa para ninyo sama nyo nga sa politik depender. Dili gid ang angay bro. Isurusuroy ang mga santos o ipagkilimusan nga asa na tapit mabasa bro yan na. Bro, hindi naman na ipapasyal yung santo eh. Matagal nang patay ang mga santo. Hindi mo pwede ipasyal yung ano nila, yung kanilang labi. Hindi pwede pa. No nga O kung sa nasa kong ipang kung kung sa kung sa ano pa bro, yung mga santo nakalibing na. okay. Hindi mo pwede ipasyal ng mga santo, nakalibing na yun eh. Kaya Okay. mali yung tanong mo bro. Mali. Mali. Okay. Sama sa gikuan bro sa kaparian ron, bro nga kamo naagi mo sa Catholic Faith Defender kanang nakita nyo sa panahon sa Semana Santa unsa man ang isuroy-suroy sa mga apostoles bro. Yung ano pinapasyal ng mga apostoles, yun ay mga imahe. Mga imahe Imahe. na naglalarawan ng mga santo. Hindi iyon mga Okay. santo. Kasi ang mga santo Okay. nakalibing. Okay, sakto na mo na yung imahin. Ang imahin bro, imuon day og pakilimusan day bro. Ngano man na yana? Mao ba na gitudlo samahan bro? Ay mali. Walang turo ang simbahang Katoliko na maglimos ka gamit ang imahe, walang ganun. Mali yung Wala na bro. Pero nga, wala day kakabantay. mali yung unawa mo, bro. Actually, Wala. yung ginagawa ng mga Wala ba day ka na? bro, wait lang. Yung ginagawa ng mga sakristan na may dala silang ano, imahe ng Batang Hesus, pinapasyal-pasyal nila. Meron kasing mga ibang Katoliko kasi na handang tumulong sa pangangailangan ng simbahan. Halimbawa, si Father wala siyang pambayad ng kuryente sa buong parokya. Wala siyang pambayad ng kuryente. Mm. O wala siyang pambayad sa janitor, wala siyang pambayad ng tubig, wala siyang pambayad sa mga projects na kailangan niyang gawin. Yung mga Katoliko Mm. naman willing magbigay ng tulong. Kaya yung ibinibigay doon sa ano, doon sa namamasyal ng mga sasabi mga apostoles, namamasyal, binibigyan sila ng pera, yun ay hindi paghingi, hindi pamimera yun. Kasi Ah, yung mga natanggap tama nilang na. pera, yung mga natanggap nilang pera, hindi Kana. hindi hindi naman nila binubulsa. Ay, hindi pa may mera 'yon. At yun ay bigay ng mga Catholic member sa kanilang pari, sa kanilang parokya para tulong. Yan ay nasa unang Korinto 16:2 na magbigay ng Ah, bawat isa ng tulong sa mga kapatid. Yun, ah. bibigay. Mo na 10% bro. Ay, hindi 10% yun. Ah, Hindi 10% yun kasi pwede ka magbigay ng 2%, pwede ka magbigay ng 1%, pwede ka magbigay ng 5%, pwede ka magbigay ng 6%, o kahit 200%, nasa iyo na yan. Kung mapera ka, oh. di nasa iyo na yan. Bibigay ka ng 10 o ng 200 o ng 20, wala problema yon. Sa amin bro, Sa hindi kanaron. kami obliged sa 10%. Hindi kami obliged sa Okay. 10%. Tugutan ta na bro, imong gisulti. Kanang makita ni Ros ng hitabo sa kasimbahan sa balay alampuanan bro. Gihimo lang og duwa-duaan og himo og concert ang balay alampuanan og ano uban pod ang kaparian bro. Okay. Naghimo sad sila og ana sa Okay, usam okay. na bro. Ma- Magbuhat sila Okay, og dili mayo. magandang katanungan yan, Ngano man bro. na? Ang tawag diyan, bro, Hmm. abuse.
Abuse is not an argument against the proper use. Kung Ngano man nalalaman na, mo bro, kung gibuhat man na. abuse nga bro, abuso ba? Abuso. Makinig Okay, ka, okay. bro, makinig ka sa sagot ha, para hindi paulit-ulit. Abuse o Sige, sige. abuso. Abuse is not Okay. an argument against the proper use. Halimbawa, ganito, yung nangyari doon sa isang simbahan sa Manila ba yun? Kung saan kumanta ng Dancing Queen si Maria Clara. Ano ba tunay na pangalan nun? Kasi kilala ko sa kanya Maria Clara doon sa pelikula sa Netflix na Maria Mm. Clara ni Ibarra eh. Si Maria Clara, kumanta si Maria Clara doon ng Dancing Queen. Si ano, San Jose. Sa San Jose pang apelido nun eh. Basta Maria Clara, pagkilala ko sa kanya. Si Maria Sige, Clara, Maria Clara lang. Oo. kasi nanood ako nung pelikula, nung TV series na Maria at Ibarra. Siya yung Maria Clara doon. Kaya si Maria Clara kumanta doon ng Dancing Queen. Ilang araw, talagang nadisiplina yung ano doon, yung pare doon, naging issue yon, nagsorry yung ano, yung parish priest, nagsorry kasi nagreact yung bishop, nagsorry yung parish priest, nagsorry din yung mga singer na kumanta doon, yung mga nagsagawa noon kasi meron namang stage, bakit doon pa sa loob? Oh, di ba? So, Okay. lahat sila naghumingi, Nakita. lahat sila humingi ng sorry kasi mali yung ginawa. Kaya nga abuse Okay. abuso. Abuse is Abuso. not an Mana siya, argument bro. o abuso. So hindi pwedeng gamitin Okay. sa amin, hindi pwedeng gamitin sa amin yung abuso. Parang ganito lang ho. Okay. Para mo na rin tinanong ba, bakit may mga pulis So, kotongero? okay. Di ba ganon? Wait lang bro. Dapat. Wait lang bro. May mga ganun Sige, eh. tiwasa. Bakit may mga pulis kotongero? Bakit may mga pulis nagsasagawa ng hulidap? Daming na ano si Okay. bitag sa ano sa hulidap. But it doesn't follow nakaturuan sa PNP ang magsagawa ng hulidap at magsagawa ng kotong. Hindi nila katuruan yun. Talagang Okay. may mga abusado. So hindi pwedeng gamitin mo sa amin ang argumento mong nakita ng mga abusong Okay, ginawa. bro. Okay? Okay, nasabta na bro. Ikaduha na po, bro. Ang katong naitabo Ikalawa, sa tayo mo ng tanong eh. ano, napabo, napo kayo pangutana. Sige, go ahead. Naitabo, bro, sa katong ang pare nang ginisayaw, bro. Ang himo na yun ang balay alapuan ng isay-sayawan ni katong Voltron. Voltron. Dire sa Nagda. Sibo na, bro. Sibo na itabo. Voltron. When you say Nasa Danaw. when you say Voltron, hindi ako naniniwala na hindi inedit yun. Minsan nga naalala ko dati sports evangelization. Nag-live ako ng video ni Father Darwin. Sumasayaw siya kasama ang mga parokyano sa sports and evangelization. Habang sumasayaw siya, sinasabi ko pa sa live, malapit yung bibig ko sa microphone, sinasabi ko pa, kapag ito inedit ng mga sabadista o ng kahit na sino, nawala siya. Gagawin natin para naman marinig yung mga kasagutan natin. No? Maganda kasi pag tayo sumagot, naririnig nila. Okay. Okay bro, continue ako bro ha. Parang ganito Okay, yan bro. padayon, bro. Nagla-live ako kay Padre Darwin, sumasayaw siya kasama mga parokyano. Ang sinasayaw nila, Okay. worship song. Praise and worship yun eh, praise and Worship. worship. Tapos Okay. sinasabi ko pa sa live, kapag ito inedit ng mga protestante o ng mga sabadista, yan ay isang palatandaan na mga sinungaling talagang mga yan. Nasa demonyo lahat ang mga yan. Kinabukasan, Hmm. talaga ang music pinalitan ng sisira ang bulaklak, bubuka ang bulaklak. Ay, yung mga nakita mo sa Facebook, Voltron, hindi ako naniniwala doon, kalokohan yun. Malamang Puro sumayaw na siya, kang malamang puro sumayaw na siya, mga dautan. bro, kung ang sinayaw niya, praise and worship, walang problema doon. Kaso kasi, marami kasi protestante kasi nag-edit yung music, pinapalitan ng, para bang ano, yung nga, sinabi ko, Brother Darwin, sumayaw siya, praise and worship song. Hillsong yun eh, Hmm. Hillsong. Sumayaw si Okay ra, Brother okay ra, Darwin. okay ra. Tumahimik ka Okay muna, ra, bro. okay ra, bro. Okay ra, bro. Tumahimik ka muna. Okay? Tahimik ka muna ha kasi nararamdaman mo kasi
hindi ka makapuntos. Kaya ka sabay ng sabay kasi alam mo, hindi umuubra ang pinaghahandaan mong teknik. Ayan na. During praise and worship, sumayaw si Brother Darwin, okay yan. Kasi praise and worship yun eh. Praise and worship yun. Halimbawa, Christmas caroling, nag-Christmas carol yung sumayaw yung pare, yung mga sakristan sa altar para humingi ng ano ng aginaldo sa mga nagsimbang parokyano. Okay lang 'yon. Christmas song, praise and worship, okay lang 'yon. Ang problema lang kasi sa mga protestante, yung mga music ini-edit, pinapalitan ng worldly music. Kaya akala nyo yun na ang sinasayaw. Mali. Pero yung ginawa ni Maria Clara na dancing queen, hindi naman talaga edit yun. Talagang dancing queen talaga kinanta niya doon. Yun, ang tawag doon, abuso. Hindi yung binigamitin sa amin ng abuso. Okay? Nasabta na bro. Okay na. Okay, go ahead. Okay. Nauman na to ni mo explain bro kay sa sila okay ra man kaaday musayaw sila basta worship. Oh, Kunya okay ra po sila mga ruling kay gumikan sa tao. Kung Mga mari tao. sana patagalogin mo ba dyan do? Kayo lang dalaw nakakaintindihan. bro, hindi sa kinasok ko siya kasi, sabi ko sa kanya, marunong ko ba magtagalog? Sabi niya, hirap ako magtagalog, alangan ang pilitin ko. Kaya nga tinatagalog ko yung pagsagot ko para mag-get sa mga tao kung ano yung sinasagot ko sa mga sinasabi niya. Okay, ikaw lang yung mag-translate bro. Diba? Sige, sige, go ahead. Okay bro. I-explain na ni mo bro. Nindot. Pero usa na kong ipangutana bro. Sa simbahan. Ang kanang nagdupa bro, anay gibutang ana bro nga upat ka litra. Mangutana ko bro ug unsa na siya bro. Okay. Mga kapuntos, tinatanong niya doon sa ating imahe ng crucifix sa simbahan, may 4 na letra doon sa ibabaw. Ano daw ang ibig sabihin nun? Yung INRI. Ang ibig sabihin ng INRI, Jesus Nazarenus Rex Iudairum. Jesus na taga Nazaret, hari ng mga Hudyo. Natubag na niyo bro. Ikaduha kong pangutana bro. Unsa man ang iyang gikoptan bro? Wala siyang hinahawakan doon eh. Yung kamay niya nakapako eh. Ano hahawakan niya? Nakapako yung kamay niya. Malamang yung pako, nakahawak siya doon. Kawa ang bot sa pasabot bro, wala sa gikuan. Siya unsay ang gidala ba unsa siya na kanang upat ka litra ana-anay meaning nga upat ka litra unsa na siya ang gidasa kang Kristo. Sinagot ko na bro, ang meaning ng INRI dyan, Jesus Nazarenus Rex Iudairum. Jesus, Nazarenus, Nazaret nun. Rex, hari, Iudairum ng mga Hudyo. Jesus Nazarenus Rex Iudairum. Jesus sa daga Nazaret, hari ng mga Hudyo. Okay, ang siya pagkahari po ana sa gidala. Pareharo nimo ba? Usa ka Catholic faith defender. Ikaw usa ka Catholic faith defender. Ang imong gikoptan mo na ang pong sa Ginoo. Ang kanang iyang gikoptan ni Jesus unsa man na bro nga siya usa ka hari. Mangutana ko na bro, tubagal ko. Tinatanong niya kasi ako daw Catholic defender, may hinawakan daw akong salita. Si Kristo daw bilang hari, ano daw hinahawakan ni Kristo bilang hari? Ang naglagay noon, si Poncio Pilato, nagreklamo ng mga Hudyo doon eh. Sabi nila na hindi naman namin hari yan. Sabi niya, ang naisulat ko na. Tatanungin mo ngayon, anong hawak niya doon? Anong hawak niya doon bilang hari? Ang hawak niya, yung kanyang authority. Kasi hari siya eh. Yun ang hawak niya. O, next question. Okay. Hari siya. Tapan anang upat ka litra, ana nay meaning ug unsa na sa kada usa gawa sa iyang pagkahari. Ay, bro, walang ibang meaning yun, bro. Yun ay nasa John chapter 19 verse 13 yata. Tingnan natin ha. Ating silipin sa Latin Vulgate. John chapter 19 verse 13 yun.
ah, ano, ano nga yun ulit? Ito. Ito, John chapter 19 verse 19. Ang sabi dito ganito, scripset autem et titulum Pilatus et pusuit super crucem erat autem scriptum Jesus Nazarenos Rex Judaeum. Sa madaling salita, walang ibang meaning yon kundi Jesus Nazarenos Rex Judaeum. Ating Tagalogin to, no? Tong 19 verse 19, ang sabi dito ganito, gumawa si Pilato ng isang karatula at inilagay sa krus. Ganito ang nakasulat, si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. So walang ibang meaning yon kundi Jesus Nazarenos Rex Judaeum. What do you gagawa mo ng ibang meaning? Kung gagawa ka ng ibang meaning dyan, bro, suportahan mo ng Bible scholar para paniwalaan ka. Kung wala kang Bible scholar, lelang mo, di ako maniniwala sa'yo. Okay. Wala pag-ide mo na sayod. Sige, di lang. Ay, hindi. Alam ko. Huwag mo sabihin, hindi ko alam. Nasa talata nga, oh. Nasa talata nga. Nababasa ng ng live natin, eh. Ulitin ko, basa, ha? Scripset autem titulum Pilatos et postet super crucem erat autem scriptum Jesus Nazarenos Rex Judaeum. Yun ang meaning ng INRI. Wala nang iba. Kung gagawa yun ng ibang meaning yan, kalokohan yan sa inyo, bro. Wala pag-ide masayod. Alam ko, ay, wag mo kong Hindi mo ko maano dyan, bro. Ang tawag sa ginagawa mo ngayon, panloloko. Alam ko, pinapaliwanag ko. Kung para sa'yo, mali ang paliwanag ko, edi ilabas mo yung totoo at suportahan mo ng Bible scholar. Kung mali, bro, ano ibang meaning ng INRI? Muna kong gingabo na. Hindi, sabihin mo. Ano ang meaning ng INRI kung hindi sinabi ko? Sakto ay mong gisulti apan napailain nga O sige, meron bang iba? Ano yung ibang meaning ng INRI? dili pa saktong panahon ikaw. Hindi, ilabas mo na. Lulukuhin mo pa ako eh. Ha? Lulukuhin mo pa ako eh. Sige na, mas maganda to, naririnig dito para malaman ninyo, itong taong to nagtuturo ngayon, bulaang tagapagturo ito pag di niya sinabi ngayon. Sige, kung ano ang ibig mong sabihin sa ibang meaning ng INRE? Muna gingon bro, dili pa saktong panahon. Occultism to. Alam mo ba ano ibig sabihin ng occultism? Hidden, nakatago, lihim na karunungan. Yun ang occultism, lihim na karunungan. Ayaw mong ibigay sa atin ngayon sa live. Ibig sabihin, kulto ka. Ha? Pasensya ka na, diretsano ko magsalita eh. Kasi, talaga sinasadya mo kasi. Oh, kulto ka bro, yun ang sagot ko sa'yo. Ay tanan. Dili sayop imong gimensahe tanan bro, dili tanan sayop. Ano nga ang ibig sabihin ng INRE doon? Ibang ibig sabihin nun? At suportahan mo ng Bible scholar. Kung akong isa-isay Sige, isa-isay na. Sabihin mo na at suportahan mo ng Bible scholar kung sino naniniwala sa'yo. dili pa saktong panahon. Bro, pasensya ka na bro ha. Wala akong panahon eh sa mga ganyan na nagpapakitang marunong wala namang alam. Bro, wala ka nang ibang wala ka na bang ibang tatanong sa akin? Kasi para yata nagkikipag-asaran ka na lang yata eh. Dili ni asar bro. Kung hindi ka nang aasar, sige sabihin mo. Ano ang ibang meaning ng INRE maliban sa sinabi ko? Ngutana bro. Hindi, sagutin mo. Kung hindi ka nang aasar, anong ibang meaning ng INRE na iba sa sinabi ko? Usana ka Latin bro o usana. Yes, I know, Latin yan. Kaya nga, Jesus Nazarenos Rex Judaeum, Latin talaga yon. Latin. Bro, Latin talaga yon bro. Jesus Nazarenos Rex Judaeum, Latin talaga yon. Maliban doon, ano ibang meaning? Dili na sayop bro, sakto na. Ano nga ibang Panahon meaning? ibot ipasabot.
na akong ibuti pasabot nga na ug unsa iyang gihawakan. Hindi, ano ang ibang meaning ng INRE maliban sa Jesus Nazarenos Rex Judaeum? Pag hindi ka pa rin sumagot, pag-asaran ka, off ko na yung call mo. Ano ang ibang meaning? Dili na ko na ikasaysay bro kay Pasensya ka na ha. Mukha yatang sinasagad mo ako kaya at least, ang mahalaga dito, yung mga nanonood, alam nila na yung mga sinasabi ko totoo. Eto siya, ayaw niya magsabi, kulto to. Ano yung occultism? Lihim na karunungan. Pag sinabing lihim na karunungan, siya lang ang may alam. Straight to the point. Straight to the point. So atin ang ilipat ngayon sa ibang katanong. Tumatawag siya. Ano bro? Ala bro. Kana bro, dili lang sana ko na isa-isa bro. Wala akong panahon. Kasi ang gusto kong marinig, sabihin mo kung ano ibang meaning nun. Dapat ko lang ipangutana bro, haron maubay-ubay na bro. Kauban ra gyapon ana sud si balay alam po anan. Ano yun? Kuan bro. Nganong italikdan man na sa pari ang nagdupa ng cross bro? Okay. Yung mga sabi niya bakit daw tinatalikuran ng pare yung naka na crucify sa cross. Hindi tinatalikuran ng pare iyan. Siya nga ang representative niya tapos tinatalikuran. Siya ang representative ni Kristo kapag siya nagsasagawa ng misa. So hindi siya tinatalikuran. Talagang mali, talagang unawa mo. Next question. Sige. Kung siya bro, ang pari mo'y dalan o pultahan padulong sa gingharian samahan. Kung saan niya pagkadumdum sa agyanan samahan nga siya nagtalikod o wala siya masayod. Sa mubo lang nga istorya bro, kung siya ay driver sa sakyanan, siya nagtalikod, asa makamatog pa, magsige kag atras. Kung ikaw ay nobila, anak jo ka sa atubangan. Okay, so sabi ko sa iyo, mali yung analogy mo. Kasi yung driver sa jeep, hindi naman siya ang representative ng pasahero. Analogy mo, bro. Palpak. Yung pare, kakasabi ko nga lang, hindi niya tinatalikuran si yung naka-crucify na Kristo kasi siya ang representative of Christ. Dahil siya ang representative of Christ, hindi siya nakataliko kasi tinalikuran niya yan, bibitawan niya ang pagkapari niya. Kaya nga siya nandoon kasi representative siya. At hindi ko sinabing siya yung daan. Straight to the point. Ang sabi ko, siya ay representative of Christ. Wala ko sinabing siya ang daan tungo sa Ama. Ang daan tungo sa Ama si Kristo lang. Hindi yung pari namin. Okay? Yung pari namin, siya ay representative of Christ. Wala siya tinatalikuran. At hindi mo siya pwede ihalin tulad sa driver kasi ang driver, hindi naman siya ang representative ng mga pasahero niya. Kaya yung example mo, palpak. Ayaw kasi sabihin bulok eh. Palpak. Okay? Akong Osborne og explain bro. Mali nga bro. Kasi ang sinasabi mong driver, hindi representative ng mga pasahero. Mali. Okay bro. Sige, ibutang tagmali. Pamati agad bro ha. Mali nga. Pakinig ka. Sabi niya ha. O sige, ipagpalagay natin na mali, pero makinig ka. Ano ba pagiging ni mali nga? Iba naman to. Mali nga bro. Ano ba pagiging sa akin mali nga? Lipat na ng ibang tanong. Wala ka na bang ibang armas dyan? Napay daghan bro. O sige, ano ba ibang tanong mo? Napay daghan. Muna gingon sa istoryahon bro. Ang naglisod baning kamot nga siya maluwas. O, tama yon. Sabi niya, yan ang isa kasabihan na ang nahihirapan ay gagawa ng paraan para siya'y maligtas. Tama yon.
Kaya nga tayo mga Katoliko, tayo gumagawa ng paraan para siya maligtas. At ang tanging paraan para tayo maligtas sumunod tayo sa anumang tinuturo ng ating simbahan, opisyal na katuruan. Pag yan ginawa natin, tayo'y maliligtas. Yun ang sabi, yun ang sagot ko. Ngayon bro, ang kaparian, mao may ato na matagayag. Ay, mali. Ang sabi niya, yung mga pari daw, doon ka daw kumbaga doon ka daw nasilayan ng liwanag. Mali. Mali ka talaga, no? Mali talaga. Huwag kang magtanong ng mali. Usa ka og mali man gali bro, patiwasa usa haron imong masayran ang usa ka mali. Ha? Ah, pag mali, wag mo na ituloy. Kaya nga mali, wag mo na ituloy eh. Sabi niya, pag mali, makinig ka muna para malaman mo ang kasunod na mali. Ano ba naman yan? Para masayra nimo ang sunod nga mali. Oh, mali nga, wag masusundan. Palitan mo na lang ng tama kasi nga mali. Go. Muna gingawan bitaw bro. Ulang yun kanunay ang kaparian ng mga tao. Ha? Ano yan, bro? Ayan, tumahimik na siya. Hello bro? Hello bro? Ano yan, ano yan? Wala. Ana bro. Puli-puli tagtabi. Kaya mura ngay tabi na to. Sa imong pagsabot, mali man. Talaga mali. Huwag mo na ipilit kasi mali nga. Okay. Iba na lang tanungin mo. Iba na lang itanong mo. Kasi mali yung tanong mo eh. Oh, mali. Eh. Akong usbon bro ang mali ha. Sabi ko nga 'di ba, huwag mong ulitin ang mali. Palitan mo ng tama kasi nga mali. Una sa i-explain nako. Kadiyot lang ha. Pamatia lang bro. Kaya kita, agawa na ka sa Catholic Faith Defender. Gibuhat sa kaparian. Anaa ba kay kasaysay nako sa tanan. Yan na. Na ano, hindi ko maintindihan sinasabi mo, hindi ko maintindihan 'yun. Ako daw ay At lagi Catholic, ko ako kasaysayan. daw ay Catholic faith defender. Catholic Faith Defender. Ano daw masasabi ko patungkol sa mga pari? Ano? Ang mga pari mabuting tao. At lagi ko kung sa'y mabuting katao. Mabuting tao yung pari namin. Brother Darwin Kitgaro, mabuting tao yun. Ano, wala ka nang ibang alam dyan? Hanggang dyan lang bang nalalaman mo, bro? Murag nailog sa dautan akong panbura kadiyot lang. Ano? Naagaw daw ng masamang espiritu yung ano niya. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya. Naagaw daw. Linglat ko ni mo bro. Ha? Sabi niya, niloko ko daw siya. Hindi kita niloloko. Sinasabi ko totoo. Mali yung tanong mo. Palitan mo ng tama. Kaya nga mali. Hindi ko niloloko. Totoo yung sinasabi ko. Wala ka na bro kasi i-off ko na. Ano? I-off lang usap bro. I-off lang usap. O tawag ko pag-usap. Ano, hindi. Pag in-off ko na to bro, hanggang doon lang kasi may iba pa matatanong. Bukas na lang ulit. Sige bukas lang usap. Yan. Bukas na lang ulit ha. Okay. At sabi ko kanina maganda ka kaya maganda ka sa next time. Okay? Bye-bye! Yan. Sabi ko kasi maganda siya eh. Ayun, tatlo yan eh. Yung mga ano niya eh, hindi tumalab. Kalahin mo ba naman occultism pala yon, may lihim na karunungan. Okay, move naman tayo ngayon sa next naman na katanungan. Ito ay galing naman kay Esperanza Masim. Sabi ni Esperanza Masim, King James Bible ba ang original Bible? Ating ibigay yan kay Brother John Ray. Brother John Ray, ang King James Bible ba daw ang original Bible? Version ba ang original Bible?
Ang King James Version, ang unang version niyan, 1611 lang. So, kung King James Version ang original, anong Bible ang ginagamit ng Kristiyano around 15th century, 14th century hanggang sa 1st century? So, hindi po totoo yun. Dahil historically, ang Biblia talaga na nabuo ng simbahan ay ang Latin Vulgate, yung Latina Vulgata. So, yun po ang original na Biblia na umiiral before 16th century. 12, 13, 14th century, may mga kopya niyan kay Tyndale at kay yung isa pang kang Wycliffe. Hindi naman yun inano ng simbahan. Actually, pinagtugis yun sila kasi hindi nakikinig sa simbahan. Kaya ang pinakaunang version ng Bible is yung Latina Vulgata, hindi ang King James Version. King James Version na original 1611 lang yan. Okay, so sa Brother Genre, hindi yan ang original Bible. Ang original King James 1611. Hindi ang original Bible. Meron pa po tawag dito ulit sa natin, sa ating sa WhatsApp, taga-ibang bansa ito. Pakinggan natin yung kanyang sadya. Si Brother Fred. Brother Fred, good evening! Sagot. Ito. Hello, bro? Hello, bro. Hello? Hello po. Okay, bro, okay. Go ahead, bro, go ahead. Hello, bro. Go ahead, bro. Go ahead. Hindi mo ka marinig? Okay. Pwede magtanong? Sige, bro. Go ahead. Magtanong ka, bro. Go ahead. Oh, ang lakas ah. Pakipaliwanag lang po kung bakit hindi namimigay ng alak yung pare. May pinagpapatanong lang. Okay, Brother Junre, bakit hindi nabibigay ng alak yung pare? Anong alak sa During Eucharist, siguro. During Eucharist. Yep, okay. opo. Mayroong tatlong reason ng simbahan yan na kapatid kung bakit tinapay lang ang ipinamahagi, hindi na ibinibigay yung alak, lalong-lalo na sa mga malalaking event na misa like katedral. Pero sa mga maliliit na misa, minsan pinapahintulot din ng mga pare kapag kukunti lang, katulad sa amin, may house mass, yung sa bahay ng pare, tinapay at alak ang ibinibigay sa amin kasi kukunti lang kami. Ang tatlong reason yan, una, yung economic reason, hygienic reason, at theological reason. So yun yung tatlo na reason kung bakit tinapay lang. Ang una, yung sa reason na economic, dahil mahal ang wine na ginagamit ng mga pare. No, mahal. Purong ubas yan at walang preservatives niyan. Wala lahat yan. Ano talaga yan? Purong-puro yan. And then, may kamahalan. So, alam naman natin kung gaano karami ang nagsisimba sa mga cathedral, kahit nga hindi cathedral, kahit parish lang, punuan yan, no? At hindi lang isang misa sa isang linggo. Sa cathedral, from 5 a.m. hanggang 10 p.m. yan. Every 1 hour ang interval, may misa. At then, puno-puno palagi ang mga nagsisimba sa dami ng Katoliko. At hindi lang yan isang araw lang sa buong linggo. Araw-araw yan, kapatid. Alam naman sa atin, sa simbahan, ang misa, araw-araw yan sa katedral. So, may hirapan ang simbahan, unang-una, sa dami ng tao. No? Kung paiinumin lahat yan, baka maubos ang kaban ng simbahan dahil sa dami ng paiinumin ng wine.
Linggo-linggo yan. At isa pa niyan, ang ano naman yung, ah? Yes, bro? Sige lang po. Pangalawa, so naunawaan mo yung una, yung sa economic reason? May follow-up question. Dahil tapusin ko muna yung tatlo, madaliin ko na lang. Ang pangalawa, yung sa hygienic reason. Sa hygienic reason kasi, kita mo naman isang kupa lang ang ginagamit ng pare. Diba? Yung iniinom niya. So isang kupa lang yan. Kung paiinumin lahat, ang sumisimba, paano kung yung isa na may sakit, di nagkahawaan lahat. So isa yan sa nakikita ng simbahan. At kung paiinumin lahat, gamit ang isa lang ang baso, ang tagal matapos ng misa bro, baka abutin ng 5 oras bago pa matapos ang pagpapainom sa mga tao. At isa pa niyan, hindi naman pwede magdala ang mga Katoliko ng baso tuwing magsisimba para lang makainom ng wine. Resulta kasi niyan, para na kayo nagtatagay. So parang mawala yung solemnity of the Mass kapag ganyan. Kaya nakita ng simbahan, hindi na kinakailangan dahil sa economic reason at hygienic reason. Sa volume ng tao, hindi kakayanin at baka magkahawaan. Kung isang baso lang ang gagamitin, baka magkahawaan sa mga sakit. At ang panghuli naman, theological reason. No? Dahil biblically, nung ipinahayag ni Panginoong Jesucristo na dapat kainin ang kanyang katawan, bro, hindi naman niya talagang sinabi na kapag kumain ng dugo, kumain ng kanyang katawan, kailangang inumin din ang kanyang dugo, no? Actually, kahit katawan lang is enough na para magkaroon ka ng life eternal. So, basahin na lang natin muna, Brother Jando, yung John 6:50 and 51, Brother Jando. John 6:50 at 51. Oo. Okay, ito yung basahin sinasabi ni Brother John na John 6:50 at 51. Ito sabi, narito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang ang sino mang kumain nito ay hindi na mamamatay. Ako nga ang tinapay na nabibigay buhay na bumaba mula sa langit. Bubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Ang tinapay na aking ibibigay para mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. So yung kanyang flesh is enough para yung sangkatauhan ay mabuhay. No? Ibig sabihin, mabigyan ng buhay na walang hanggan. So yun ang theological reason. Yung sinasabi kasi sa banal na kasulatan na kumain kayo at uminom, ano ba ang kanyang ano doon? Ano ang kanyang audience? Mga pari. Di ba? Sabi niya sa Luke 22:19-20, Brother Jando, ibasa na lang. Ano yun, bro? Luke 22:19-20. Luke 22:19-20. Ito sabi, dumampot din siya ng tinapay at matapos ang pasalamat sa Diyos ay kanyang pinagati-hati yun at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ngayon din naman, dinampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na napinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Maraming salamat pa rin dyan. So malinaw, bakit dyan ginagawa ng mga pare? Kasi yun ang utos sa kanila. Diba? Gawin ninyo ito para pagpapaalaala sa akin. Kaya ginagawa ng kaparian natin yan. Para malaman natin kung ano talaga yung exact na ginawa ng Panginoong Jesucristo nung ginawa niya ang unang misa. Nag-break siya ng wine at nagpainom siya ng alak sa kanyang mga alagad. Mga alagad na yun, mga pari lahat yun. Walang hindi pari doon. Kaya sa mga kaparian, ginagawa nila yan. Pero sa atin, sa John 6, sabi niya, publicly, in-announce niya, katawan lang niya ang kinakailangan para magkaroon ng buhay na walang hanggan, kapatid. At panghuli, logically speaking, pag sinabi kasing laman, may kasama na yung dugo. Kahit bumili ka sa palengke ng laman ng baboy, may kasamang dugo yan. So hindi pa rin totally nawala ang dugo sa laman ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi magkasama yan. Pag may laman,
May dugo yan, kapatid. Okay na ba yung Brother Fred? Okay. Na-guess ko na po. Thank you po. Thank you. Okay, thank you sa iyong katanungan, Brother Fred. Ayan. So, dito naman tayo ngayon sa isang comment dito. Ito ay from sabi niya dito yung tanong, yung comment niya natatawa ko eh. Sabi ni Boss Ken, takot pala kayo sa sakit kung ganun. Ito sagot ko. Ikaw nga eh, pag masakit ang ngipin mo, bili ka agad paracetamol eh. Nangyari pa to. Sabi niya, takot pala kayo sa sakit kung ganun. Ikaw nga, sakit lang yung ngipin mo, bili ka agad paracetamol. Meron ka lang headache, bili ka agad ng Dulpinal. O sasabihin mo na natural, pag ang tao may karamdaman, bibili talaga yan ng gamot. Kasi hindi komportable na may sakit ang tao. Tama talaga yun. Pero kung panahon na lifetime mo na yan, wala ka na magagawa pa, tanggapin mo na lang. Yun. Okay, next naman tayo. Dito naman tayo ngayon. May tabi dito si Joshua Bordeos. Sabi ni Joshua Bordeos, isa lang tanong ko, dapat di makukontra ng ibang talata. Ito tanong ko, sa inyo, di ba Diyos si Kristo at ang Diyos ay may anak? So kung Diyos nyo si Kristo, sino ang kanyang bugtong na anak? Pag itinanong ko sa ChatGPT, kung anong uri ng tanong ito, ito tinanong sa atin ni Joshua Bordeos. Ito ang sagot ni ChatGPT. Pakita ko sa inyo ha. Para makita ninyo ba kung anong uri ng tanong ang tinanong sa atin ng isang INC siguro ito. No, para makita nyo talaga mali-mali ang turo sa kanila. Okay, ito. Ayan, tinanong ko. Anong uri ng fallacy ito? Sa inyo, Diyos, di ba Diyos si Kristo? At ang Diyos ay may anak? So kung Diyos nyo si Kristo, sino ang kanyang bugtong na anak? Ito ang sagot ni ChatGPT. Ang argumento nito ay isang halimbawa ng strawman fallacy at category error. Ano daw? Itong argumento na ito ay isang halimbawa ng strawman fallacy at category error. Anong paliwanag? Bakit strawman fallacy? Binabaluktot o pinapalitan ng nag-aakusa ang tunay na doktrina ng isang panig upang gawing madaling labanan. Kawawa naman. Ang doktrina ng pagka-Diyos ni Kristo, ayon sa pananampalatayang Kristiyano, ay hindi nangangahulugan na siya ay may bugtong na anak sa parehong paraan ng Ama ay may bugtong na anak na si Jesus. Kaya nga, strawman fallacy. Pangalawa, bakit category error? Inilalapat ang isang konsepto sa maling kategorya. Sino ba ang nagturo sa'yo na magtanong ng ganyan? Mali ang kategorya. Nyek, nyek, nyek. Ang pagka-Diyos ni Kristo ay hindi nangangahulugan na siya ay Ama na dapat may bugtong na anak gaya ng Ama sa Trinidad. Sa doktrina ng Santissima Trinidad, ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay isang Diyos, hindi tatlong magkakaibang Diyos. Paliwanag. Ang Diyos sa Kristyanismo ay isang Diyos sa tatlong persona, Trinidad. Ang Ama, may bugtong na anak, si Jesus. Ang anak na si Jesus, Diyos na nagkatawang tao, hindi Ama, kaya wala siyang bugtong na anak. Ang Espiritu Santo ay ikatlong persona ng Trinidad. Dahil dito, ang tanong ay isang maling pag-unawa. Mali palang unawa mo, Joshua Bordeos. Ang tanong ay isang maling unawa sa doktrina ng Trinidad at lumilikha ng isang pekeng argumento. Sarap isigaw, no?
Ang sarap isigaw. Lumilikha ng isang pekeng argumento laban sa pagka-Diyos ni Kristo. Kaya yung tanong mo, Joshua Bordeos, ay isang tanong na may kapalpakan. Okay? Ngayon, may ibang tanong dito si Boss Ken. Ano ibig sabihin sa Hebreo 10:11 tungkol sa mga pare? Hindi basahin. No? Hebreo 10:11 patungkol sa mga pare daw. Sabi ganito. Bawat pare ay naglilingkod araw-araw at paulit-ulit na naghahandog ng pare-pareho ding mga handog. Subalit ang mga yon ay hindi naman nakapawi ng kasalanan. Okay. Ang tinutukoy na pare dito yung naghahandog. Ano yung mga paring ito? Ito yung mga pare ng mga Israelita. Mga paring Sabadista tinutukoy sa talatang ito at hindi ang paring Katoliko. Okay, thank you sa iyong katanungan, Boss Ken at Joshua Bordeos. Kaya sana mag-aral kayo ng tamang tanong. Ha? Sabi ni Boss Ken, 3 uri talaga ang palusot nyo, ha? Kawawa naman. Wala nang masabi to. Parang may background music ka, bro, JD, parang TikTok. Hindi, si Divine kasi nanonood ng YouTube eh. Narinig ba dyan ng background? Malakas na talaga ang microphone ko, naririnig si Divine. Sa akin bro, hindi naman bro. Sa live ko siguro narinig sa live. Wait lang nga, tanong ko muna yung aking microphone na kung naka-filter ba to. Okay, ang noise gate niya, lakasan ko muna. Tama naman yung noise gate. Wala naman. Okay, ituloy yung magbabasa ng mga comment. Alas 9:53 na eh. Pag alas 10 tapos na tayo, ano? Inkulto kasi yan si Joshua Bordeos. INC pala ni Manalo. Kaya pala ang tanong, categorical error. Yan nakapagtataka. Kasi ano, INC ni Manalo pala. Kinuha niya ang tanong na yan sa debate ng SDA at INC kay ventilasyon. Ay, kay ventilador niya kinuha. Ibig sabihin, yung tanong ngayon ni ventilasyon ay isang uri ng categorical error. Strawman fallacy. Ano yung fallacy? Invalid argument. Invalido. Magtanong kayo yung valido. Huwag yung invalido. Okay? Sabi dito ni Julita Puliran. Tuloy na tayo sa ibang tanong. Okay, 9:55 na. Sabi naman dito ni Peter Paul. Jando, tanong ko lang. Pag nagsalita ang mga ngaral ng wika na hindi maintindihan, speaking in tongues ba yan ng Bible? Okay. Kung yung kanya sinasabi ay wika ha? Ibig sabihin, kayang i-translate ng taga-ibang bansa. Kayang i-translate ng taga-ibang bansa. Kasi wika, limbawa, Chinese, Mandarin, nag-Mandarin siya bigla. Di ba? Kayang i-translate ng mga inchik yan. Yon, wika, yon. Speaking in tongues yon. Pero yung nga siya lalamon laga, maniging mulugo, maniging mulugo. Pakinggan natin si Pastor Butiki. Ating ipakita yung video ni Pastor Butiki, no, para makita ninyo ang pinagkaiba ng speaking in tongues sa peke. Eto, pakinggan ninyo ha. Naka-share audio ba ako? Ito, pakinggan ninyo ha. Ayan.
Narinig niyo siya, no? Pastor Butike? Hindi wika yon. Ang tawag doon, bubbling. Yama-yama. Hindi wika yon. Okay, hindi wika yon ha. Bubbling yon eh. Okay, dito tayo ngayon sa dahil 9:57 na. So, bakit napahamak si Nadab at Abihu at si Uza? Ha? Na ano to sa Muslim mo tong katanong mo Busken? Kung sa Muslim ito, hindi ko to sasagutin na kasi sa Muslim tong tanong mo eh. Sa ikalawang Oh. Samuel yan. Ha? Sa ikalawang Samuel, yung nahawakan ni Uza ang banal na yung karo na pinaglagyan ng banal na tipat tapos namatay si Uza. Akala ko ano to? Akala ko si Alusa. Usa din tawag na doon eh, Usa. Akala ko si Alusa. Yung ba tutukoy niya? Bakit doon napahamak? Bado yun eh, pakisagot. Last question na lang yan. Na nahawakan niya kasi ang kaban ng tipan. Ang batas kasi ni God, walang pwedeng humawak diyan kasi mamamatay. Yan ang batas ng Diyos. Ang hawak lang yan pare lang. Tapos high priest pa. Yun ang batas ng God eh. God kasi hindi siya nagbabago sa batas niya. Kahit pa hindi sinadya, hindi naman sinadya ni Uza yun eh. Dahil natapisod yung sinasakyang karo. So natumba. Ngayon mahuhulog yung kabanatipan. So hinawakan ni Uza para hindi mahulog sa lupa. Yun, pinatay siya ng Diyos. So yun ang nangyari. Kaya siya pinatay ng Diyos. Kasi yun ang batas ng Diyos. Hindi mo talaga pwedeng nabagin ang batas ng Diyos. Kasi kahit nahulog yun, hindi naman masisira yun eh. Mas makapangyarihan ba si Uza sa Diyos? So yun ang dahilan kung bakit siya napatay. Dahil nahawakan niya nang hindi sadya. Actually, maganda naman yung intention, kaso lang labag sa batas. Yun ang dahilan kaya napatay si Uza ng Diyos dahil sa paglabag sa utos na huwag hawakan ang kabanatipan. Okay, thank you sa iyo, Brother John Ray, sa iyong magandang pagsagot sa katanungan na yon. At dahil alas 10 na po ng gabi, huling mensahe na po tayo pasalamat. Ating unahin dito sa ating magpapasalamat si Brother Romer. Ba't ngayon ka lang pumasok, bro? Hinanap kita kanina. Kasi may nandun tanong. po sa Cagayan, bro. Oy, Cagayan de Oro ha. March 30, Cagayan de Oro ako. Kailan, bro? March 30. 30. May debate. May debate ulit. So, absent ako niyan mula sa 28 ng gabi. Saan? Absent Sama ako. tayo. Ha? Sama tayo, 28. Pauwi na ako niya. Hindi, 28 ng gabi kami pupunta Kaya nga. doon. Nandyan ako sa Bohol. Magsama tayo po. Pauwi. Tama pa uwi. Teka, saan ka uwi? Bukidnon. Babalik ako. Babalik ako sa Abudan. Balik ka sa Bukidnon. Hindi, babalik ako Bohol next week. Tapos sabay na tayo kasi March ako din pauwi dito ulit. Okay. Ayan, so may debate kasi mangyayari. Ano yan eh? Jobre,
Oh, magaling dyan mag-istorya. Ay, narinig, Ah. narinig ba? Sorry. Oo, narinig ko. Klaro kayo, mga sulti niyang. Hindi na masabtan. Saan bro? Doon pa Okay. rin bro? Doon pa rin? Hindi ko alam kung saan yon dahil si Paul Alimang nakakaalam sa venue. Apat na debate yon. Dalawa sa umaga, dalawa sa hapon. Sa umaga is basta apat na tema yon. Ang maghaharap si Jerry Laig at si Paul Alima. And Okay. then si Rosbe Alejabo laban kay Jeffrey Rinian. And then si Stalwart Hong laban kay John De La Peña at ako at si Julito Daeg, wawa naman. Mga sabadista pala lahat. Oh, mga sabadista lahat ng kalaban sa March 30 po yan, abangan po ninyo. Okay, and then pasalamat na tayo pa Rob. Ba't ngayon ka lang? Nasa Cagayan kasi bro. May Okay. pinuntahan. So ikaw na una mabigay ng huling mensahe at pasalamat. Okay, sa lahat ng mga nanonood, maraming salamat po. Nauna din sa Diyos, sa Malayna, Virgin Maria. God bless us all. Good night and Ave Maria. Back to you, bro. Jando. Kaya din na maibigay ng mga yung kay Brother John Ray naman sa kanyang huling mensahe at pasalamat. Brother John Ray. Hindi ko na marinig ang sinasabi, John Ray. Ilo. Kami kausap, bro. Oy, tuloy mo lang. Oh, ilo, yun. Yes. Wait lang. Hapon man yung tono mo bro, hindi man yung Korean. Ay, hapon pala yun. Para kasi Batosay. Okay, Batusay. Okay, so pasensya na, Idol narinig ko yung yun si boses ko. Batusay. Narinig yung boses ko kanina. So, congrats. Good day po sa lahat. Maraming salamat una-una sa Panginoon at sa lahat ng mga kapuntos, maging sa mga kaabag sa simbahan. God bless all. See you tomorrow. Okay, Brother Aljan naman, Brother Aljan. Yes, sa Diyos pong pagpupurit kadakilan mga kapatid at natapos po ang ating programa ng maganda at matiwasay. At yun na po mga kapatid, lagi pong pinapaalala sa atin ni Brother John Angel Santos, tayo po yung mga alipig, walang kabuluhan, sumusunod sa OTS lamang. At please po, pa-include po sa prayer talaga si Reverend Father Darwin Gitgano kasi tumitindi na po yung isa po sa mga tensyon dito sa kanyang sa kanyang hangarin na mapaganda at mapano talaga ang eleksyon, no? Mga kapatid, isa rin po sa panawagan ni Padre na kawa ay no vote buying po, mga kapatid. Yan lang po. To God be the glory. Back to you, Brother John Doe. Ang linaw ng camera ni Brother Aljan, no? Siyempre naman, galing sa iyo to eh. At saka alam nyo, parang natutunugan ko si Brother Aljan eh. Meron yatang balak na magpare. Oy. Wala pa bro, pinag-usapan pa namin ni Padre. Yun na nga, sabi ko, Jers, alala na yung mga dyan, papare na yan, no? And Ayaw mo ito tayo, muna, ayaw mo na bro, sinabi mo pa dito. oh, ayaw mo? Ano naman Yan. Kasi, tandaan nyo maraming pogi rito. Andiyan si John Ray, andiyan si Brother Angel, mga pogi yan. Siyempre, hindi ako pahuhuli, no? Okay, ano namang ibigay ngayon kay Brother Darwin sa kanyang huling mensahe? Pasalamat, Brother Darwin. Pasok! Hello mga kapatid, magandang araw po. At dahil napalawak din natin yung through social media, marami nang pumapasok sa seminaryo. At walo po yung lumapit sa atin na magpatulong ngayon lang na school year. At merong diocesan, maraming diocesan, at meron ding mga religious po. At ang problema nila ay financial help. At sabi nila, Father, tulungan mo kami. At sabi ko sa kanila, pasok lang kayo doon. Dalhin nyo lang yung pangalan ko. At ang Diyos is a great provider. So meron tayong
Sana tulungan natin sila. Meron kayong biyaya, pwede kayo mag-share any amount po para ah, sa financial support ay magampanan natin at marami pa tayong matulungan na papasok sa seminaryo po. Meron tayong GCash at meron din tayong bank account sa ating Facebook page at sa YouTube channel natin. At yan po ay gamitin natin for evangelization po. Hindi po yan para sa sarili ko. Meron tayong sports evangelization, meron tayong mga market evangelizers, at meron silang maraming mga kinakailangan. At through sa inyong generosity, marami tayong maabot at marami tayong matutulungan. No? Fighty Maria at the Tax FD with a humble heart po. God bless. Okay, thank you, Brother Darwin. At may bigay naman ngayon kay Brother Angel naman sa kanyang huling mensahe. Pasalamat, Brother Angel. Amen. Okay. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat unang-una sa Diyos sa kanyang lahat ng kalwalhatian at kapurihan magpakailanman. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. At thank you rin po kay Mama Mary. Sana po, don't forget to pray for our Pope Francis din po. Paalala po sa lahat, please. Isama niyo po sa prayer si Pope Francis at lahat ng mga kardinal, bishop, pari, mga religious people, online missionaries, kami rin po. Pray for us din. Para magtuloy-tuloy ito hanggang sa pagdating ng wakas. Sa pagano na total kingdom come na to. Dahil ang purpose talaga natin, talagang Catechism 1721, ang purpose talaga daw natin, sabi ng simbahan, is to know, to love, and to serve God lang. Yun lang. So wag na tayo maghangad ng kung ano-ano pa. Maghangad tayo kung how to serve God. And of course, how to serve people din. Dahil yun na talaga ang purpose natin. And yun ay mga kayamanan sa langit. Sabi ni Jesus, mag-ipon ng kayamanan sa langit. So sana ma-share nyo rin ito para marami pa tayo mailigtas. At marami pang makapag-ipon ng kayamanan sa langit. So pabaon po ng ating ebanghelyo, napakaganda. Napasanin mo yung krus. Talagang maghihirap ka man dahil sa pagsunod mo sa Diyos, sa pag-ibig mo sa Diyos, marami ko kontra, maraming mag-aano dyan. May misis mo, anak mo, kaibigan mo, katrabaho mo. Pero dahil sa pagsunod mo, acceptance, tanggapin mo lang yan kung ano man ang sasabihin nila. Ang importante, natutuwa ang Diyos sa'yo. Hindi man sila matuwa, Pagdating naman ng araw, i-welcome ka niya sa kanyang kaharian. Amen. Yun lang po. Naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and good night, everyone.